Hello guys, nandito tayo at naghahanap ng pagkain natin sa refrigerator. Ayan, ano kaya? Ay, ano na lang. Guys, nandito tayo at tayo ay magtatapon ng basura. Ayan. Para sa tapon muna natin to. Parang may bagong lipat dito. Kapitbahay ko, down floor. Ayan. Ayan, para malamig. Malamig nga. Kaya nakasweater na naman ako. Makabili nga ng bagong jacket. Ay, nako. Saan pa kaya ilalagay itong basura ko? Punong-puno. Ayan. May nagtapon ng remote, oh. Ayan. Ano yan? Kabaong. Tinapon nila kabaong. Tingnan niyo. Parang kabaong ng bata. Ayan. Ano kaya yan? Parang old lights. Parang kabaong ng bata. Ay nako. Tara. Doon tayo sa kabila. Ayaw kong dumaan doon sa likod kasi ang lamig. Doon sa ilog. Ay, doon sa kanal. Malamig. Kaya dito muna ako dito sa shopping mall. Ganyan yan kapag malamig na malamig ang klima. Ang puntahan ng mga tao sa shopping mall, ayaw sa mga yung may mga tubig na kanal-kanal, ayaw nila. Sa bundok kayo wala. Tingnan mo kapag may araw, ang mga tao na sa bundok. Pero pag taglamig, asahan mo yung mga tao nasa shopping mall. Katulad ko. Ayan, lamig. Ano tayo? Punta tayo doon sa church muna. Ayan. Hello guys, nandito tayo at naghahanap ng pagkain natin sa refrigerator. Ayan, ano kaya? Ay, ano na lang, toast bread. Ayan. Tara. Ouch! Tara. Nakalimutan ko kayo. Ayan, diyan tayo. Diyan tayo. Yung kamote ko. Wow, ang laki-laki na. Mag-harvest na ako. Magbibinta na ako. Ayan. Magbibinta na ako sa mga OFW rito ng kamuting dahon. Ayan, oh. Harvesting time mga few more days or few more weeks. Oh, ayan. Maganda na arawan. Ayan, oh. Ang laki-laki na. Natutuwa ako. Ayan, tara. Ayan, ang diyan tayo sa kusina ko. At yung tapi ko. Naka-turn on na yung washing machine kasi ang punong-puno na. Kaya turn on ko na. Ayan, tara kape tayo. Kunin ko yung kape. Agahan tayo. Ganito. Kanina pa ako gising. Tinatamad ako. Maglakad-lakad. Kaya humiga muna ako. Kain tayo. Magkape tayo. Adik sa kape. Kumusta sa Pangasinan dyan? Yung mga taga Pangasinan dyan. Shout out sa inyo. At saka sa mga followers ko sa Facebook. Alam ko, nandito kayo, nanonood. Thank you so much sa inyong suporta. Ayan, malapit na ang June 24. Ayan, pipili na ako ng isa sa inyo makakakuha ng 1,000 stars. Liliwanag ng buwan ninyo. Ayan. Ano bang gagawin ko? Kapi pala tayo, nakalimutan ko. Sa kakakuda ko ulit. I need honey.
Ayan. Ubos ang ano ko butter. Nakalimutan ko bumili kahapon. Peanut butter na lang anuin ko. Kainin ko. Ayan, dalawa. Ayan. Dalawa. Tapos ilagay natin sa dito, toast. Ayan, pindutin natin. Ayan. Naka number, ano ba yan? Number 2, number 3. Ayan, paubos na rin tinapay ko. Kaya bibili ulit ako mamaya. Mag-shopping. Ay! Ito pala ang tinapay ko. Ba't ako nag-toast? Kapag hindi ko nakain itong ngayon, titigas. Kaya delikado. Kailangan mamaya-maya. Hindi na ako manananghalian. Yun na lang ano ko. Ayan, maglagay tayo ng kape. Ay, mainit na tubig. Ayan o. At ano bang gagawin ko? Ilagay muna natin dito. Ayan, naglalaba rin ako. Nag-washing machine. Dito. Naka-washing machine ako. Tapos, papakita ko yung labahan ko rin doon. Laba dito, because puno na yung washing machine ko. Ayan. At, ayan. Naka-turn on din. Ayan, kaya lahat ng machine ngayon naka-turn on. Ayan, maganda tong washing machine na nabili ng asawa kasi may dryer din. Ayan, kahit na i-dry mo na lang, ilalabas mo na lang, tutupihin mo na lang. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos, ano pa? Ganun lang. Hinihintay lahat na nasa washing machine. Hindi na ang kamay ko ang maghuhugas. Ayan. Kasi kung maglalaba ako, hindi ako masyadong mahilig sa paglalaba. Ang kinaayaw-ayawan ko yung paglalaba sa kamay. Nainis ako. Ang ginagawa ko kapag kung walang washing machine, paa ko ang pinaglalaba ko para exercise. Yung bang mga pantalon, nilalagyan ko ng ganyan, no? Inaapak-apakan ko. Ay, nako. Hindi ako, ayun ko, yung paglalaba. Kahit sa Taiwan din, washing machine din. Ayan, nakasanayan na kasi washing machine Kung nasira halimbawa ang washing machine, ang ginagawa namin, pupunta kami doon sa coins. Magbabayad na lang ng yung yung hulog-hulog ng barya para maglaba. Laundry. Ayan. Ay, nako. Ano ba yan? Nakakalimutan na. Ulianin na. Iba talagang tumatanda. Pasensya na. Ulianin na. Yan. Busy ang mga machine ko ngayon. Isa dito, isa doon sa kabila. Tapos, katapos kong kumain, magko-computer na ako. Gagala. Ngayon po. Ngayon tayo ay, ayan ay gatas na sa ng gatas ko. Ay, walang anak ko, Diyos ko po. Ay, ang tahimik ng bahay namin. Walang nangangalabog ng lamesa. Walang sound dito. Puro machine ngayon ang ginagawa ko, wash machine. Mamaya, pagkakain ko, magbabacuum ulit ako. Yun lang makasama ko, yung mga machine. Wala yung anak ko na makulit. Sigaw ng sigaw. Sabi rin na asawa kahapon, wow, pag-uwi niya, ang tahimik sabi niya. Kasi kapag umuwi ang naririnig niya sa elevator pa nga lang, naririnig niya yung sounds ng anak niya nagalit sa computer, sigaw ng sigaw kapag nananalo, kapag kapag natatalo, nagdadabog.
Yan. Ganyan ba mga anak ninyo? Pag natatalo sa Roblox. Ayan, dami kong nailagay. Diyos ko po. Ayan, ang dami kong nailagay, oh. Super. Ayan. Ayan. Tapos kape. Ngayon, tara mag-iwan tayo. Maagang maaga. Kwento ko yung pamumuhay ko rito. Araw-araw na kung ano nakikita niyo sa akin araw-araw. Ganun ako. Kaya sana huwag kayong magsawa sa akin. Ayan. Panggala to. Tsaka huwag kayong magsawa sa sa accent ko. May Pangasinan accent ako. So, sa mga taga-Pangasinan dyan, shout out sa inyo pala. Ayan. Laki-laki pa ng eye bag ko. Bagong gising eh. Ang sarap. Ay, nako, Diyos ko po. Nako, hinugasan ko yung bago kong, lahat ng hugasan ko. Kukuha ko ng bagong hugasan ulit. Nako, nakakainis. Kung hindi lang to kapag kinagat mo, hindi nahuhulog yung mga yung mga parang powder niya. Hindi na kukuha nito eh. Tinatamad akong maghugas. Ayan. Sarap. Nako, dry na dry yung peanut butter. Ang laki-laki na ng kamote ko. Mga ilang araw na lang mag-harvest na ako. Sana hindi yan mamatay kasi ilang subok na yan na nagtatanim ako. Parating na mamatay. Kung hindi ay ibang lumalambot yung katawan, namamatay. Mga ganyang kalaki, minsan namamatay na. Kaya buti nga nilagay ko doon sa may araw. Sana lumago pa yan. Para ibigay ko doon sa mga kung nakikinig man kayo mga OFW diyan malapit sa akin. Aambunan ko kayo ng grasya, bibigyan ko kayo ng kamote. Yan, ginto yan dito, no? Halos wala kang sa groceryhan. Wala kang mabiling mga kamote. Kaya ibibinta ko doon sa mga OFW pala. Sa una, papatikim ko muna sa kanila. Pag nagustuhan nila, umorder na sila sa akin. Businesswoman to. Ganyan ako sa Taiwan. Marami akong customer ng mga OFW. Lahat binibinta ko doon sa Taiwan. Lahat ng gusto nila. Sabi nila, ate, bilihin mo naman ako ng kasi bagong dating sila bagong sa Taiwan. May Pinoy store doon. Sabi, ate, may ka ba? Pantakip ng kumo ng unan. Pa-order naman. Wala akong tinitinda na naka-display doon sa tindahan ko. I-order na lang kita. Sabi kong ganon. Ate, may platito ka ba? Bukas. Lahat mayroon ako. Parang Bombay style ako do. Lahat ng gusto nila. Ate, may shampoo ka ba? Bukas darating. Ayan. Lahat, kung anong gusto nila, binibili ko. May patong na yun, siyempre, no? Malang gasolina. Tapos, kasi, ang pinipili kong lugar, yung bang, yung kung saan mga factory worker na maraming OFW, 1,000 na katao, katapos malayo sa syudad. Yan ang pinipili kong lugar kasi yung mga Pilipino minsan, magbabas pa sila kung haniba't galing sila sa work. Hindi na sila, malayo yung syudad eh. Kaya, tinatamad sila pag out nila sa work. Ayun. May overtime pa sila minsan. Kaya, doon sila sa akin. Katapos, bago mag-out sila, sabi nila,
Ate, ipagluto mo ako ng ng adobo. Birthday ko mamaya. Oh, sige. May handaan mamaya dyan. Magdadala ako ng 50 katao, 30 katao. Walang problema. Ilang box na beer ang kailangan ninyo. Sabi nila 10 box. Okay, no problem. Sabihin kung ganon. Para Mumbai ako sa Taiwan. Katapos, nung nandito na ako, wala na. Ay, nako. Hinahanap-hanap ko yung buhay ko yun na araw-araw busy-busy ako kasi naghahanap ng mga paninda para sa mga Pinoy, OFW doon. Ngayon dito sa Europa, halos walang mga Pinoy dito. Kala ko nung bagong salta ko rito, nagtatanong ako, may mga Pilipino ba rito? Pumunta ko doon sa aming capital. Ay, sabi nila, nung unang parang bayo na 15 years ago. Ilang bang katao rito sa Czech Republic? Sabi ko nung unang panahon, mga 10 years ago. Sabi nila, ate, lang, yung nagmamayari ng tindahan doon sa main capital, doon sa Praha. Mga 500 katao lang dito. Ba, kukunti, sabi kong ganon. Nag-isip-isip ako, hindi pwedeng hindi ako pwedeng mag-open ng Pinoy store dito kapag ganyan ang katao lang, 500, logi ako, sabi kong gano'n. Kasi doon sa Taiwan, ang mga customer ko libo, mga 20,000, 10,000, halos mga OFW mga nandoon, factory worker, asahan mo, yung mga factory worker doon, ang mga tao, or di kahit Thailander, or Vietnamese, or Indonesian, yan. Lahat customer ko doon, kuminsan Thailand, Vietnam, Indonesia, pumapasok doon sa store ko. Ay, nako. Nakamiss din yun. Sinarado ko nga lang ngayon. Ayan. Dahil sa atat ako pumunta rito sa sa Europa. Sinasabi ng asawa ko. Kasi nung bagong kasal kami, nag-stay muna ako ng 5 buwan sa Taiwan kasi hindi ko maisara-sarado yung tindahan ko kasi nasasayangan ako. Sabi na asawa ko, nagalit na, ano bang ginagawa mo dyan sa Taiwan? Ay, nandito ako, sabi niya ganon. Pumunta ka na rito, sabi niya ganon. Sabi ko, wait lang sabi ko, ibibinta ko lahat muna rito. Tapos sabi ko, i-close ko muna bago ako pupunta dyan. Kasi walang mag-aalaga eh. Sayang, ibininta ko lahat yun. Pwede pa naman ako mag-open nandun yung mga anak ko eh. Kaso nga lang, pag mag-open sila, hindi sila marunong mag-Tagalog, yung mga Chekwa kong anak. Maghahanap ulit ako ng bagong kung saan mga factory ng mga Pilipino. Yung marami, yung mga 10,000 katao ang hinahanap ko. Tapos magpapatay ako na restaurant, katapos sa loob karaokehan. Tiba-tiba ako doon sa karaokehan pag yung mga Pilipinong OFW pagkatapos nilang mag-work. Yung karaokehan ko tag-10 ang hulog kapag nakasampung kanta sila, di 100 na yun. Kung minsan magmula umaga hanggang hating gabi, yung karaokehan ko, nako, tiba-tiba aabot ng 10,000 ang laman. Sa karaokehan pa nga lang yun, kita yun. Tapos sa mga alak pa, tapos luto-luto pa. Ay nako, maganda kita sa Pinoy store pag may Pinoy store ka. May isang Pilipino rito na Pinoy yata, na nakilala ko sa grocery. Ate, sabi niya ganun, may karaokehan ba dito? Ay nako, sabi ko walang karaokehan dito. Sa Europa asahan mo walang karaokehan. Pero ang marami rito is diskuhan. Yun. Madiskuhan ang makikasalamuha ka sa lulot lula.
May sa mga baryo-baryo or village-village, may diskohan. Kaso nga lang, ang laman is mga lolo't lola, mga naka-wheelchair, naka-baston. Yun ang laman dito kasi nakapasok na ako, kasama ko yung biyanan ko. Kasama rin niya yung mga kabarkada niyang uugod-ugod na rin. Nagsasayawan kami doon, order sila ng pizza, ayun. Yung iba naka-wheelchair pa, yung iba naka-baston pa, ayan. Tapos, iinom sila ng alak. Akala mo kung ano, naku, matutuwa ka rito sa mga diskuhan or beer house. Ang laman ng beer house dito, matatanda. Mas lalo sa baryo-baryo. Ay, yung ano lang rito, yung pinaka main capital dito dito sa amin, sa malapit sa amin, may ano dito, may diskuhan. Ang nakikita ko, mga dalaginding. Hindi na kaya ng mga lolo't lola na pupunta rito sa syudad kasi malayo na. Natutulong yung mga lola't lolo sa mga village kasi boring doon tumira. Ano lang, mga alas 5, nanonood na yan, alas 6, or di kay doon sa malapit sa kanila, may diskuhan. Lalabas sila para mag-disco. Doon lang. Pero sa syudad, ay hindi na yan pupunta rito. Kaya dito sa kanila, normal sa kanila yung ang laman ng yung laman ng diskuhan is matatanda, mga uugod-ugod, normal dito. Kaya kapag nakita kayo rito, normal sa kanila yun. Mamaya na tayo magkwentuhan, napahaba na naman. Tinitignan ko yung kamuting dahon ko, lumalagoy, tumatangkad. Ba, natatakam ako. Sabi ko sa asawa kanina, kukunin ko yung mga dahon niya at kakainin ko. Sabi niya gano'n. Di mamamatay, sabi niya gano'n. Napatunganga ako. Kawawa naman, sabi ko palaguin ko muna. Ayaw pa ng asawa kong pa-harvest Mali pa raw. Yan, tara, mamaya na tayo magkwentuhan.